Magandang araw mga banateros at eto na nga breaking news po. Naku po. Nagsalita na po si Pangulong Duterte patungkol po dito sa paglusob ng mga tulisang pulis sa KOJC. Ito hong Agosto 24. Eto na nga, nagsalita na po at nagbigay na po ng pahayag ang ating Pangulong Duterte. Eto, papakita ko sa inyo ha. Ito, ayan, ito yung kanyang sinabi. Statement from former President Rodrigo Duterte, August 24, 2024. Nako po, ito na. At para sa mga katulad ko na medyo nahihirapan sa English, ita-translate po natin sa Tagalog ang pahayag po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya dito, our country has never been in a more tragic state as it is today. Nako. Right have been trampled upon and our laws derided. Ano ba yan? Sa Tagalog, eto, hindi pa kailanman naging mas malungkot ang kalagayan ng ating bansa kesa ngayon. Madaling salita, wala na hong titindi pa sa matindin to na naranasan ng ating bayan. Ang mga karapatan ay niyurakan, dinuraan, at ang ating batas ay pinagtawanan. Nako, yung pala ibig sabihin ng salita na yun sa dulo. Pinagtawanan daw. Ito ang translation ni Gaggle. Pinagtawanan daw ang ating batas. Bakit o kanyo? Dahil nga po binabaliwala ni Damunyong general. Pinagtawanan. Kasi bakit to? Tandaan natin, it is warrant of arrest, not search warrant, o di kaya occupation. Ang ginawa ngayon ng ating kapulisan ay occupation na. Nung una nga, malala na nga yung search warrant kasi wala akong search warrant yun Dapat warrant of arrest lang. Ibig sabihin, pupunta doon kasi napapaghinalaan, meron silang intel na naandun yung mga gusto nilang hanapin. Pero kita naman po natin, kung alam nilang naandoon, kung may intel silang naandoon, hindi sila paikot-ikot na para mga trumpo dyan. Parang mga tangang paikot-ikot. Ibig sabihin, wala silang alam kung nasaan talaga yung kanilang hinahanap. Mali po yun. Hindi ho ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay dapat to ay merong kang alam. Hindi pwede yung nanguhula ka. Hindi pwede yung kung saan ka lang na parang katulad nitong camera ko. Nagalaw na. Kasi nga hindi alam Hindi pwede yung ganun. Dapat to alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung anong dahilan kung bakit ka naandyan at saan mo hinahanap. Hindi pwede yung basta-basta ka lang napupunta kung saan-saan. Para itong camera ko. O kung saan-saan napupunta. Di ba ho? Ayun ang ibig sabihin nun. Kaya ang ginawa sa ating batas ay niyurakan. Niyurakan, dinuraan at pinagtawanan. Mga animal to mga ito. Alam mo, Tore, alam kong hawig mo si Diwata. Pero hindi ibig sabihin nung komedyante ka. Ikaw isang general, professional, supposedly. Pero yung asal mo hindi professional. Yan ang sabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano pa? Early today, elements of the Philippine National Police Regional Office led by General ano ba to? Kala ko Satanas. General Nicolas Torre pala. Forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of one of KOJC member and the requiring of immediate medical attention of many others. Etong sa Tagalog po, kanina ang mga elemento ng elemento ng Philippine National Police Regional Office na pinamumunuan ni General Nicolas Torre ay puwersahan. Yan force their way. Puwersahan pumasok sa Kingdom of Jesus Christ compound
Bakit kanyo puwersahan? Di ba, pinayagan naman ng KOJC, bakit puwersahan? Kasi may usapan sila doon. Usapan alas 5 ng umaga. Pero habang nag-uusap pa sila nung abogado, yung mga tulisan, sinisira na yung bakod sa likod, kaya nga napatakbo si Coach Oli doon sa likod. At pinapuntahan sa kanya para ma-video, at na-video nga no, ni Coach Oli, ni Master Judea at si Boss Dada. Na-video nila yung paglusob ng mga tulisan sa likod. At ang compound na nagresulta sa isang marahas na komprontasyon at ang hindi mapalad ng pagkamatay ng isang membro ng KOJC at ang pangangailangan ng agarang medikal na atensyon ng marami pang iba. Ayan, pinapakita dito. Dahil nga sa katarantaduhan nito ni General Nicolas Torre ay may namatay. Dapat panagutin ho ito. Hindi ho, wala akong biro. Dapat panagutin ho itong general na ito. Bakit ho kanyo? Puwersahan ho eh. Sa warrant of arrest, hindi ho dapat puwersahan. Especially where there is no resistance. Yan ho ang naaayon sa ating batas. Pag walang resistance, hindi ho dapat puwersahan. Sa katunayan, pinayagan ho sila. Malaya ho silang namamasyal. Paikot-ikot doon sa loob ng KOJC. Malaya. Pero ano ginawa? Sinira yung bakod. Yun is sign of force. Puwersahan ho yun. Wala pa sa oras na usapan na ang nagbigay. Hindi ho mga taga KOJC ha. Ang nagbigay ho ay si Torre. Siya ho nagsabing, 30 minutes ha, 5 o'clock, papasukin na namin. Hindi pa ho natatapos ng pagsasalita si Torre. Yung mga tulisan niyang mga tauhan, pinasok na ho sa likuran. Ganun ho kawalang niya. Sabi nga ng ating mga banateros na naandon, it's either hindi ginagalang o nirerespeto ng mga tauhan etong si Torre, o di kaya kasama sa madilim na plano ng mga kapulisan na kunwari sa harap peaceful pero sa likod balasubas. At nakita nyo naman, sabi nga tear gas o di kaya ay isang smoke grenade ang ginamit. At yun ay nakita ho mismo sa dalawang mata at naamoy daw ni Coach Oli ng kanyang dalawang ilong. Mali. Dalawang butas ng ilong. Di ba? Ganun ko kawalang niya. Sabi nga dito, we call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal order. Matindi ho ito. Eto na. Sinasabi na ho na illegal po talaga ang nangyayari. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagsabi, nananawagan, kami sa mga natitirang disyente at makabayang membro ng ating gobyerno. Kaya madaling salita, etong si Torre, hindi disyente. Baboy. Bakit hindi disyente? Nananawagan kami, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa mga natitirang disyente. May mga natitira pa po ba dyan? Taas-taas ang mga kapulisan at sundalong natitira pa ang disyente at makabayang membro. Kasi itong si General Torre ay hindi disyente at hindi makabayang membro ng ating gobyerno. Na huwag, payagan ang kanilang sarili na magamit at maging abusado. Huwag kayong papayag, mga natitira pang disyente sa PNP at sa AFP, na magamit kayo sa abusado, marahas na pagpapatupad ng iligal na utos. Kung kayo ay disyente, kung kayo po ay makabayan, huwag po kayong papayag na magamit kayo ng mga politiko para sa kanilang iligal na utos. Huwag po kayong papayag. Hindi ho tama yan. Dapat po ay kayo ay naninindigan para sa bayan. Ito pa. Pang-apat na paragraph. We call on all Filipinos, nananawagan ang ating Pangulong Duterte,
regardless of political persuasion, to offer prayers for peace and justice, and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizen of this country. Sa Tagalog, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino, saan man bahagi ng mundo. Ay, walang ganon, walang ganon. Dagdag ko na lang yun. Anuman ang paniniwala sa politika na mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan at katarungan at upang iligtas ang ating mga mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon na dulot ng paghahari ng takot at terorismo ng mga tao. Sino naku? Tinawag na terorismo. Mga taong ipinangakong ipagtatanggol ang batas at protekta ng mga mamamayang bansang ito. Naku. Pumipitik na ho. Bumabanat na si Pangulong Rodrigo Duterte dito. Na? Sino daw ba yan? Sino ba yung naghahari ng takot at terorismo ng mga taong ipinangakong ipagtatanggol ang batas? Sino yun? Mga kapulisan? Mga kasundaluhan? Protektahan ang mga mamamayan ng bansang ito. Nananawagan na ho si Pangulong Duterte. Sa mga kapulisan at matitinong kasundaluhan na nangakong ipagtatanggol ang batas at protektahan ang mga mamamayang bansang ito. Iligtas na ho natin ang mga ating kababayan. Ayan ho. At upang iligtas ang ating mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon. Nak ng wewe. Ayan na. Oh. Muli. Ha? Mandali, basahin muna na sa English. Again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of constitutional rights and of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Tanungin daw natin, ito, muli, sabi, atin pong tanungin ang administrasyong ito kung papaano nito magagarantiyahan ang pagrereserba ng karapatang konstitusyonal ng ating mga kapwa Pilipino kapag ang mismong pinakapangunahing karapatang ito ay hayagang nilalabag ng mga animal at tulisang kapulisan. Hindi, dagdag na lang po yun. Alam nyo mga kababayan, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Itong banat ni Pangulong Duterte, panawagan niya sa mga magigiting pang mga pulis, mga disente pang mga pulis, at mga sundalong may pagmamahal para sa bayan. Protektahan mo daw ang ating mga kababayan. Sino ho ba dito mga nanonood na kapulisan at kasundaluhan? Nanonood kayo ngayon kay Banatbay. Nananawagan po ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na katangi-tanging Pangulong nagbigay sa inyo ng kahalagahan, kayong mga pulis at sundalo. Ang katangi-tanging presidenteng nag-angat ng inyong sahod. Ang katangi-tanging presidenteng nagmahal sa inyong mga sundalo at mga kapulisan. Nananawagan na siya ngayon. Na kayo po ay ipagtanggol ang mga mamamayang Pilipino na ipaglaban ng karapatan at huwag payagan ang mga mapang-abusong politiko. Nananawagan na po ang ating Pangulong Duterte. Alam nyo, mga pulis, mga sundalo, makinig ho kayo ng mabuti. Alam ko, iba sa inyo, you have different opinion kay Pastor Kibuloy. Pero ito hindi na usapin patungkol ho kay Pastor Kibuloy. Ito po'y usapin na panggagahasa sa ating batas. Si Pangulong Duterte, 6 na taon na binanatan na makakaliwa, binanatan ng mga pinklawan, maging ang kanyang vice presidente. Mayroong panawagan noon na impeach ang vice president. Anong sabi ho ni Pangulong Duterte? Wag. Karapatan niya yan.
bumatikos. Sabi yun ng Pangulong Duterte yun. Ganon dapat tayo bilang protektor ng ating konstitusyon na naaayon sa ating batas, sa ating saligang batas, na protektado ang opinyon ng bawat Pilipino, maging ito'y laban o di kaya'y sumusuporta para sa'yo. Ang bawat opinyon ng Pilipino ay mahalaga. Bawat opinyon ng bawat Pilipino, maging ito man ay against sa ilang politiko, dapat po natin itong proteksyonan. Yan o ang nakalagay sa ating konstitusyon. Freedom of speech. Kaya nga ho tayo merong demokrasya sa bayan na ito. Kailan pa po ba tayo naging diktador? Alam naman po natin kung kailan yan. Nauulit ngayon sa kanyang anak. Ang pagiging diktador ng mga nakaupo sa gobyernong ito. Nauulit. At tulad noon, kayong mga kasundaluhan, kayong kapulisan, ang nagprotekta sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon, nananawagan ng ating Pangulong Duterte na proteksyonan ninyo ang mga mamamayang Pilipino na inaabuso ng ilang mga sakim na politiko na gusto lamang makakuha ng reward. Yun ang totoo dito, mga kababayan. Ang laki ho kasi ng reward ng Amerika at ng gobyernong ito sa makakahuli kay Pastor Kibuloy. Kaya naman, kahit ang batas ay hindi na sila pinipigilan. Ang tamang pagpapatupad ng batas ay hindi na ho sila pinipigilan. Bakit? Sila po ay mga greedy na pagdating sa pera. Sabi nga, di ba ho, ang kasamaan ay nagtatagumpay pag ang mga mabubuting tao ay hinahayaan na lamang ito. Mga mabubuting sundalo, kapulisan, ito ho ang panawagan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Proteksyonan ninyo ang mamamayang Pilipino sa mga mapang-abusong nasa kapangyarihan. Marami pong tumawag sa akin, marami pong nagbigay ng sentimento sa aking mga kapulisan, kasundaluhan. Sinasabi nila, hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng pulis. Kahit pa sila po ay hindi membro ng KOJC o di kaya sila ho ay may ibang paniniwala kay Pastor Kibuloy. Sila ay naniniwalang hindi na tama ang ginagawa nitong si General Torre at nitong si PNP Chief na si Marbil. Sa kautusan sa ilalim ni Action Star Secretary Abalos. Na alam naman natin na kaya lang ginagawa ito, ginagawang trophy si Pastor Kibuloy para sa kanyang political career dahil tatakbo po siyang senador. Paano ko nasabi? Pumunta po kayo sa SLEX. Makikita ninyo ang napakalaking tarpaulin ng Action Star na si Abalos. Kayo bang pulis? Kayo mga nasa kapulisan, payag po ba kayo na ginagamit lamang kayo ng politikong ito para siya ay maupo bilang senador? Ganyan na ho ba kayo kauto-uto? Ganyan na ho ba kayo katanga? Para ho magpagamit sa isang politiko? Wala na ho ba kayong prinsipyo talaga? O baka naman talagang kailangan nyo lang yung pera para sa inyong mga kabit? Ako'y nagtatanong lang, hindi ako sure. Hindi, kasi sa totoo lang, ang laki na ng sahod ninyo. Ang laki na ng pensyon nyo. Binawasan nga ng gobyernong ito, di ba? Nakalimutan ba ninyo? Kayo mga kapulisan? Ang dami sa inyo humingi ng tulong sa akin nung panahon na binabawasan ng inyong pensyon ng gobyernong ito. Nakalimutan nyo na ho ba yun? Tapos ngayon, magpapagamit kayo sa isang politiko dahil sa kanyang political career? Sapat na ho yung sahod nyo.
Unless meron nung kayong ibang jowa. Aside sa mga asawa ninyo. Eh alam mo naman minsan yung mga kabit, mas magastos pa sa asawa. Kaya na lang din, kailangan nyo ng extra income. At naiisip ninyo na baka pag nahuli ng boss nyo, maambunan kayo. Ay, hindi totoo yan. Yung mga yan, ay bubulsa na nila yan. Kayo, anong kakaharapin ninyo? Demanda. Dahil ididemanda kayo ng KOJC. Bawat pulis na pumasok dyan, ididemanda ng KOJC. Matatanggalan kayo ng pensyon. Makakala ninyo, nagbibiro ang KOJC. Madaming pera ang KOJC dahil sila ho ay merong kingdom economy. Marami silang pera para magdemanda at gumamit ng mga abogado para idemanda kayo. Habang ang inyong leader o yung inyong head ay aalis na sa posisyon, magre-retire na, eh kayo maiiwan pa. Sira ang mga karir ninyo. Di ba? Bakit? Pag kayo may demanda, mahirap po yan. Alam ko yan. Marami akong kaibigang pulis. Ayaw na nadidemanda. Dahil delikado ho yan. Talaga namang sira ang buhay mo, sira ang pension mo. Pag nasuspend ka ba, wala ka pang sahod. Baka akala ninyo, ganyan-ganyan lang. Tandaan nyo, may video. May video ang KOJC. Merong koleksyon ng video yung mga yan. Nakikita nila mga pagbumuka ninyo. Darating ang panahon, haharap kayo sa subpina ng mga kaso ninyo. Baka akala nyo mapoproteksyonan kayo ng gobyerno to. Tandaan nyo, 6 na taon lang ho ito. Ilang taon na lang. Hindi pa nga ho tayo sure kung ano. Depende ho sa inyo yan. Kaya ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Sa pagsunod nyo sa mga maling illegal na utos, ika nga. Mali na, illegal pa. Mahiyahiya naman po kayo sa mga pamilya ninyo. Ang pinapakain nyo, sa bagay. Baka yung kita, pinakakain nyo sa mga kabit. Diba? Eh kung kayo ay sasabihin nyo, natatakot kami na hindi sumunod. Eh di mag-alibay na lang kayo. Mare, masakit kayo, may sakit kayo, natatay kayo. Nasira tiyan nyo. Pag sa mga ganyang pagkakataon, hindi nyo kailangan sumunod. Manindigan kayo para sa bayan. Nasaan na ang pagiging bayani sa inyo? Ang pagiging pulis ay hindi lamang matapang sa paghawak ng baril, ngunit matapang sa prinsipyo. Asan yun? Hinahanap namin mga mamamayang Pilipino yun. At kayo naman mga kasundulahan, kayo na ang huling pag-asa ng bayan na to. Medyo sana po, kami ho ay lumalapit sa inyo. Tignan ninyo. Hindi ho mga rebelde ang mga taga KOJC. Hindi ho mga rebelde yan. Yan ho yung mga law-abiding citizen na nananawagan sa inyo na ang inyong mandato ay proteksyonan ang konstitusyon ng ating bayan. At kung ito'y nalalabag na, dapat na kayong kumilos. Ang tanong, mga kababayan kong mga sundalo, sa tingin ninyo, yung konstitusyon o yung saligang batas ay nasusunod pa ba sa mga pagpapatupad ng maling iligal na utos ni General Torre? Nasa sa inyo na po yung sagot. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.